naka-unfurl na itong inaantay ko na dahon nitong si Verrucoso. At last, gising na ulit itong aking isang all-time favorite na alocasia. Ito si Black Velvet. Ayan, so tignan nyo itong aking pistili guys na variegated. So ito ay isang oldest collection ko before pandemic pa ito guys, na collection ko. So akala ko ay reverted na lahat itong mga niya, mga dahon niya. So ngayon naman itong kanyang latest na dahon ay may variegation naman. Yan, maganda naman yung variegation niya ngayon. So makita nyo talaga malalaki na yung kanyang dahon dahil nga matagal ko na itong collection. And ayan, meron pa siyang dyan din, variegation dyan. Ayan, so ito ay dalawang puno, dalawang pot I mean, kaya lang yung isa ay namatay dahil lagi na apakan ng pusa ko guys, kasi nakalagay doon sa gilid, doon sa part na yon. Lagi kasi yung mga pusa ko dyan, so ayan, nadali. So ito na lang yung natira. So siguro ay kunin ko na lang dyan yung isang niya, isang puno niya, kasi ilang naman na yan may mga babies na siya dyan. So ihiwalay ko na yan siguro soon, kasi papalitan ko din naman yung pot, kasi sira na itong pot na to. Yan. Sa wakas nabigyan naman na ako nitong Birkins ng maganda-gandang dahon. Ayan guys, kasi nga yung mga una niyang naibigay sa akin talaga ay hindi kagandahan. So ito ganyan siya may nagka-curl, parang nag-wrinkle dito sa kanyang dahon. And yung isa ganyan din hindi siya ganong yung parang dito marami siyang mas marami siyang white na makikita sa dahon. And then ito okay naman tong magkasunod na binigay niya sa akin. Ayan, so eto mas maganda na yung naibigay niya ngayon, itong latest. Ayan, although may mga makikita kang parang ayan ganyan sa kanyang dahon, pero maganda yung kanyang dahon ngayon. Ayan, naakala ko ay hindi na siya makapagbigay ng mas magagandang dahon. Ayan, so last year ko pa ito na nabili guys. Yung mga iba dito dati niya ng dahon, marami na ring dahon to nung nabili ko bali pang pa lang to, pang 5 pa lang ito na naibigay niya sa akin na dahon. At least ay maganda na siya yan yung gusto kong itsura ng kanyang dahon. Yan, more on nagwa-white. Etong aglaw ko na ito guys ay ngayon lang siya nakakabawi ulit, kasi nga akala ko ay mamamatay na to. Ayan, so bigla naman siyang nagkaroon ng mga bagong dahon. So ito yung dati na niyang dahon na natira. Ayan, iisa. So makita nyo naman yung difference. So ito yung bago niyang mga dahon, and meron na siyang isang upcoming ulit dyan. So supposed to be ay malash na sana ito, kasi nga 2021 ko pa ito na aglaw, kaya lang nga hindi siya makadami. So akala ko nga mamamatay na talaga. And then anong buwan ba yun nung nakita ko talaga na nagkaroon naman siya ng mga panibagong dahon. So
ayan, nabuhayan naman ako sa kanya talaga na hindi naman siya totally namatay. Pero ayan, hindi ko pa rin tinatanggal yung dati niyang dahon kasi nga okay pa naman. So sana ituloy-tuloy na yung pagdahon niya. Ayan, kasi maganda rin to na aglaw. Ayan, si Eta Rose. Itong aking rubber tree naman na ito guys. So simula nung naka-unfurl itong pangatlong dahon niya na talagang ang tagal kong inantay na maka-unfurl siya, ay ayan, nakabelo naman na siyang magbigay ng sunod-sunod na dahon sa akin. Kasi patatlong dahon ito nung time na nabili ko last year. So ayan, ilan na rin yung naibigay niya sa akin. Paapat na itong latest dito. Yan, may upcoming na siya. So ang ganda rin nito. Hindi ko alam kung hindi ko na alam kung si Ruby ba ito or si Tineke. Hindi ko na sure guys kung sino itong rubber tree na ito. Basta rubber tree siya. Ayan. So ayan, nakakatuwa naman na at least ay dumadami na yung kanyang dahon. So itong aking white princess naman na ito guys, October ko siya nabili last year with 2 leaves. So ito yon, dalawang malalaki. And then noong December, ayan, nakapagbigay naman siya ng mga panibagong dahon sa akin. So ayan, 3 na, pa-unfurl pa lang tong isa. Kaya lang medyo maliliit yung kanyang mga dahon ngayon. Ayan, so at least nakapagbigay naman na siya ng dahon sa akin kahit papaano. Ayan, so sana yung mga susunod na dahon niya ay mas malaki na. Ayan, para mas maganda siyang tignan. Ayan, so okay lang, at least nakapagbigay siya ng dahon sa akin. Itong bronze homalumina ko guys, ayan, so dumadami na yung kanyang dahon. So nung napicturan ko siya noong December, ilan pa lang yung dahon niya. So ngayon ayan, medyo marami-rami na rin. And meron pa siyang isang dyan, ayan, pa-unfurl na isa. So ayan, itong dalawang to medyo malalaki na. So sana ay mas makalaki ang isa, yung kanyang latest. Kasi maganda rin to, si bronze homalumina, na mas ma-appreciate yung kanyang ganda kapag mas malalaki yung kanyang idadahon. So antay-antay lang na makalaki yung kanyang mga dahon. Ayan. So syempre budget meal kasi ito na nabili natin, kaya ayan, maliliit lang yung kanyang mga dahon pa lang. Ayan. So halos naman yung mga binibili ko talaga ay mga budget meal lang, dahil yun nga lang yung ating kaya. Etong Black Prince naman na naipahingi sa akin last year. So mga June nung binigay sa akin to. May 3 siyang dating mga dahon. So malalaki. And then ang tagal niyang hindi naglabas ng dahon ba guys. So after 4 months pa bago siya nakapagbigay sa akin. So ito yon yung una na lumabas. Ayan, ang liit. Ayan, maliit. And then itong sumunod naman, medyo malaki naman siya, oh. Ayan. Pero maliit pa rin compared dito sa mga dati niyang dahon. So ito, nilagyan ko na siya ng fertilizer guys. So and then yan, may upcoming pa siya. So siguro naman makakalaki naman ulit itong mga dahon niya once na gumapang yung kanyang mga yung kanyang roots yan later on. Ayan, so
ah, sana ay makalaki na kagaya nitong mga dati niyang dahon. Ayan. So, andito pa rin naman tong mga dati niyang dahon. Ayan. Si Black Prince. Black Prince. Ayan. So, at least ay nagbigay naman na siya ng dahon. Kaya nga lang maliliit pa. So, antayin na lang na makalaki yung kanyang mga dahon. Darating naman tayo dyan. Makakalaki din yung mga dahon na yan. Yan, mga susunod na mga dahon niya. Ito ring aking rattlesnake calathea, guys. So, ito ang aking oldest collection ng calathea. So, 2020 ko ito na collection. So, ayan, dapat nga ay napakadami niya ng dahon dyan kung tutuusin. Kaya lang talagang ano ba, yung mabagal siyang magbigay ng dahon. So, yung mga nauna niyang dahon ay wala na, namatay na yon. So, ngayon naman, kasi dati ito, lagi kong nilalagay dito sa loob ng bahay kasi nga, kapag parang ramdam niya yung init, ay talagang nakababa lahat yung mga ano niya talaga, yung mga dahon niya. Pero ngayon naman okay naman siya, oh, ayan. And ayan, simula nung nailabas ko siya, siguro nagustuhan niya na dun sa kanyang bagong place ngayon. Ito yung naibigay niyang dahon sa akin kasi nga 4 lang dati yan. So nung nailabas ko siya, ayan, nagkadahon siya, guys. So ito yon. And then ngayon yan, nasundan naman agad ng isa, oh. So yan, natutuwa ako dito sa rattlesnake ko na to na ayan, kahit nga mabagal siyang makapagbigay ng dahon sa akin, ay ayan, nagtatribe pa rin siya. And ayan, nakabuelo na siyang magbigay ng dahon. So sana ay tuloy-tuloy na yung kanyang pagdadahon dyan. Ayan, kasi maganda rin to na ano, na calathea. Yung kanyang pattern sa kanyang dahon ay magaganda rin. Ito pang begonia ko na ito, ayan, na binigay ng aking ninang last year sa akin. So ayan, nakakabuelo na rin siyang magdahon, guys. So nung binigay ito sa akin ng ninang ko, may 3 siyang dahon noon, pero madaling malagas yung kanyang dahon. So ngayon nakakaano naman na siya, oh. Nakakabuelo na siyang magbigay ng dahon. And ayan, need ko na siyang ilagay, i-transfer sa mas malaking pot dahil ayan, oh. Ayan, mataas na siya, guys. Ayan. So yung mga bakante dyan ay yung mga nalagas na nauna niyang mga dahon. Ayan. So ito yata si Angel Wings. Ayan. Maganda rin ang kanyang dahon, pattern ng kanyang dahon. So nakakatuwa lang na makita itong mga ibang collection ko dito na ayan, nakakabuelo na rin silang magbigay sa akin ng dahon. Naka-unfurl na itong inaantay ko na dahon nitong si Verrucosum. Kaya lang maliit din, kagaya nito, maliit itong sinundan niya. Unlike itong dati niyang dahon, mas malaki, oh. Yan. So ito nga, nag-yellow na to. So binabawasan ko lang, tinatanggal ko lang yung part na nag-yellow sa kanya. Kasi nga ayaw ko pang i-give up ito na dahon. Kasi nga ayan, kokonti pa lang siya. Pero may kasunod na agad itong latest. Meron na, ayan, oh. So sana yung susunod naman, itong susunod ay mas malaki. Kasi ang pansin ko dito kay Vero, maliliit ang kanyang ang kanyang ugat, hindi kagaya ng ibang philodendron na malalaki ang ugat. Ayan. Akala ko nga hindi na ito tutuloy na mag-unfurl kasi nga
2 buwan ba naman yung inantay ko bago siya maka-unfurl. Kasi ito December pa ito naka-unfurl. So akala ko hindi na to makaka-unfurl kasi meron pa siyang konting damage pa dito sa ano, parang may na parang ayan yung kanyang dito sa midrib niya. Ayan parang may bali siya konti. Buti na lang ay nakaano naman siya, naka-unfurl. Ito yung gustong-gusto ko sa Vero. Maganda dito sa likod niya. Pero at least ayan, naka-unfurl naman kahit papaano, kahit maliit. At last, gising na ulit itong aking isang all-time favorite na alocasia. Ito si Black Velvet. Ayan, so ilang buwan din siyang natulog guys. So ayan, I'm happy na gising na siya ulit. Ayan, nagka-down siya ulit. And meron pang isa dyan na upcoming. Kasi nga nung mga nakaraang buwan talagang naubos siya. Naubos ang mga dahon niya. Pero at least naman ay okay naman yung kanyang bulb. So ayan, ngayon ay nakapagbigay naman siya ulit ng dahon sa akin. Kaya lang medyo lumiit nga lang yung kanyang dahon ngayon compared sa mga nauna niyang dahon. Pero okay lang, at least ay nakitaan ko siya ulit ng dahon. So ayan guys, ang aking na-share na naman sa inyo ngayong araw. And kung bago ka lang dito sa aking munting channel, please like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. See you next time guys. Bye!